Amen. Palakpakan na natin ang Panginoon natin. Malakas na palakpak po para sa Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Hallelujah. Okay po, tingnan natin. Every, after ina-announce na natin po, ipinapakita na po dyan yung mga announcement natin. Kaya po, tingnan po natin. Okay po, so, February na. Bilis ng panahon. Amen. Kailan lang iniintay natin yung 2026 na New Year. Ngayon po, tapos na po yung 1 month sa ating mga kalendaryo. Amen. Pero ang Panginoon ay patuloy na tapat sa ating buhay. Amen. At meron pang magandang mangyayari sa taon na to. Sabihin nga natin, may magandang mangyayari sa buhay ko, sa taon na ito. Amen. Amen. Praise God. Okay po. Pwede po ba tayong tumayo muna? Meron akong prayer dito na nilagay eh. This is the prayer of asking for revelation. Alam niyo ba na kaya tayo na born again because of the revelation? Ang mga tao sa mundo walang sarado mata, sarado tenga. Kahit na paulit-ulit mong sabihin sa kanila, mahal sila ni Jesus, hindi na maintindihan. Kahit na paulit-ulit mo sasabihin sa kanila na may pag-asa sa Diyos, may kaligtasan, hindi nila yung maintindihan. So, we're going to pray, para lumalim ang ating pagkakilala sa Lord. Lahat ng mga bagay na naririnig natin sa church, wala tong kabuluhan kung hindi ito nare-reveal ng banal na Espiritu sa atin. Amen. So, ito po, basahin natin. Prayer po ito. Okay, 1, 2, 3, go. Father, I pray that you would grant me a spirit of wisdom and revelation, of insight into the mysteries and secrets in the deep and intimate knowledge of you. Flood the eyes of my heart with light, so that I can know and understand the hope to which you have called me, and how rich is your glorious inheritance in the saints, your set-apart ones, so that I can know and understand what is the immeasurable, unlimited, and surpassing greatness of your power in and for me who believes, as demonstrated in the working of your mighty strength, which you exerted in Christ when you raised him from the dead and seated him at your own right hand in the heavenly places. In Jesus' name, amen. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Okay, makakaupo na po tayo. So this month po, susunod pang mga buwan, ang ating pong topic po ay ang Book of Exodus. Sino na po dito ang nakabasa ng aklat po ng Exodus? Amen, di ba? Nung prayer and fasting natin, assignment natin yan, nabasahin natin ang buong aklat ng Exodus. Dahil ito po ay istorya ng buhay din natin. No, istorya, bakit po natin ito buhay? Pastora, ano kinalaman namin dyan sa Exodus? Because Exodus is the story of God's people. Ano po? At sino ba ang God's people? Ikaw at ako. Dahil kay Kristo, we became the people of God. We are the called out ones na tayo po'y tinawag ng Panginoon out of darkness into His marvelous light. Amen. Tayo po ay nakabilang sa bayan ng Israel because of our relationship with Jesus Christ. Amen po? So, sabihin mo sa katabi mo, makinig ka. Kasi ito ang istorya ng buhay mo. Sabihin niyo po doon sa mga katabi niyong kabataan, may katabi ba yung kabataan dyan? Makinig kayo. At kung hindi pa wala pa kayong relasyon kay Jesus, ito po ay para sa inyo na maintindihan natin may magandang plano ang Panginoon sa ating buhay. Amen ba? At sa lahat ng nangyayari sa buhay mo, gumagawa siya. Hindi siya humihinto. Amen? Sa pagkilos, sa paggawa, sa ikabubuti natin, sa lahat ng mga pangakong sinabi niya sa atin. Amen? So sabi dito, Exodus, pagkaalipin, pagliligtas at pagluluwalhati. Okay, ito po yung mga matutunghay natin dito. Matagal to hanggang June. February hanggang month of June po ito. Chapter by chapter. Amen? So, kung tayo po ay nagbabasa ng Biblia at ting January, Genesis lang, tapos tumitigil ka na, ito may pagkakataon, mababasa mo ang Exodus. Amen? Hindi lang mababasa. Ito yung matutunghayan natin parang nobela. Diba? Di ba? Sino dito mahilig sa nobela?
nakikinig ka, may sinusubaybayan kang nobela, ano po, ito po ang pagsubaybay natin sa history ng salvation. No? Bakit tayo naligtas ngayon? Bakit, bakit may marami tayong tanong, di ba? Dito po masasagot lahat. When we look back, ano po, tayo minsan sa buhay natin, may nangyari, kahit yung mga anak natin, tanungin mo yung mga nagdaan, mga ninuno. Tanungin mo lola mo, tanungin mo yung kalolo, at ano ba yung mga nangyari noon para maintindihan mo kung bakit ganito. Kasi may pinag-uugatan, di ba, yung ating mga istorya ngayon kung bakit tayo nandito. So, we will look back hindi 10 years ago, we will look back hindi 100 years ago, but thousands of years ago. Mapalad tayo, may Biblia, naka-record, di ba, ang lahat ng ang mga nangyaring history. Kahit po mga historian ay tumitingin sa Biblia to confirm yung pong kanilang mga isusulat tungkol sa istorya ng mundo at ng mga kasaysayan ng mga tao sa buong mundo. Amen? So sabihin mo sa katabi mo, makinig kang mabuti. Sabihin mo rin sa kaliwa, wag mo kong kakausapin. Okay? So mayroon dyan na nakipag-usap mas malakas pa yung boss kaysa akin. Okay, pati yung mga kabataan, no, mahalaga po ito, malaman ninyo. Amen? Okay, so babasahin natin ang banal na kasulatan. Let us all stand up to read the word of the Lord. Ito po yung matatagpuan sa Exodus chapter 1. Next slide. Next. Ayan. So ito, Exodus chapter 1, verse 1 to 5. Ito muna babasahin natin kasi babasahin ko mamaya isa-isa po yung mga verses po na yan. So, basahin natin, 1, 2, 3, go. Ito ang mga anak na lalaki ni Jacob, ang sumama sa kanya sa Ehipto kasama ang kanilang mga pamilya. Sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar, Zebulun, Benjamin, Dan, Naphtali, Gad at Asher. Si Jose ay matagal nang nasa Ehipto. Ang bilang ng lahat ng lahi ni Jacob na sumama sa kanya sa Ehipto ay 70. Tayo po lahat ay yumuko at manalangin. O aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito kami, Ama. We want to know you more. We want to know the history of our salvation. We want to know your ways, O God. We want to know your faithfulness, Panginoon. Dahil sa mga sitwasyon namin ngayon, we are, Lord God, nearsighted. Nakikita lang namin ang mga pangyayari sa aming paligid, sa aming buhay. But we do not know that there is a God who is working behind the scene, O God. Tulungan mo kami, Panginoon, at makita namin ang layunin mo sa aming buhay in the life of the Israelite people whom you have chosen. Let the Holy Spirit move freely in our midst, O God. Use me as your mouthpiece today. Give me wisdom and understanding. Give me, Lord, the boldness to preach. And let everyone hear and obey you, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, at ang mga salitang ito, yung mga puso ng mga anak mo na makikinig, magiging matabang lupa na pagtataniman nito, Lord. Salamat at nilinis mo kami, pinatawad mo kami, at ready kami, Panginoon, to obey you, to obey your will in our lives. Thank you, Holy Spirit. We love you, Lord. In Jesus' name, amen. Makakaupo na po tayo. So this is the story of the Israelite people. Bakit sila nandyan? Ano po, itong unang-unang mga talata po na to, marami tayong tanong. Sino ba si Jacob? Kasi kung babasahin mo lang Exodus na hindi mo binasa ang Book of Genesis, you cannot relate. Ano po, hindi mo maidudugtong. Ito ba isang panibagong istorya? Ba, tayo po may mga binabasang nobela, chapter by chapter. Diba? Kasi ito, ibang libro. Hindi lang chapter, di ba? Another book. But it is a continuation. No? Continuation po ito ng Book of Genesis. Ano po? At sino ba si Jacob? Sino ba itong mga taong ito? Si Jacob. Sino po nagbasa ng Genesis? Okay, lahat. Dalawa lang ang tumaas. Sino po nakabasa ng Genesis? Ano po? January. Binasa natin yan. January, the Bible month, na sinabi sa buong Pilipinas na babasahin ng Biblia, mapalad ang Pilipinas. For we acknowledge the Bible. Di po ba? Ang sabi ni Lord, mapalad ang bansa na ang Diyos ay ang Panginoon. Amen. So tayo, being a Christian nation, ang Panginoon natin, ang sinusunod natin ng Bible, the family code
is based on the Bible. Pag nasa korte, nangunumpa sa Biblia, di ba, ang mga akusado or sino mang witness, di ba? At sa bawat munisipyo ngayon, January na to, binabasa ang Biblia. Ano po? And we are so blessed. Amen. Dahil po dun sa pinamana sa atin ng mga ninuno natin. Di ba? Hindi ito nagkataon lang naging ganito. God has a plan. He's working. Amen. Even nung pagkabihag ng mga, sino ba ang bumihag sa atin? Mga Kastila, American, Japanese, and then American na naman. Di ba? Tayo po yung naalipin, pero hindi tumitigil si Lord sa pagkilos. Dahil naidala sa atin ang Kristyanismo, ano po, ang Biblia na dala dito ng mga bansang sumakop sa atin. Okay, so tuloy natin ang istorya dito. Jacob, sino po si Jacob? Siya ay isang anak ni Isaac. Sino si Isaac? Siya ang anak ni Abraham. Ano po? Sila ang mga pinili na mga patriarchs. Ibig sabihin ng patriarchs, they are the fathers. Ano po? Sila yung mga una na mga ninuno. At ito pong panghako ng Panginoon sa bansang ito na sila'y padadamihin. Okay? Pakibalik nga natin sa umpisang verse. Pagbihan niyo ako ng controller para hindi kayo malito. Okay, balik natin doon sa unang verse. So ano po ba yung meaning ng Exodus? Ano po ang Exodus? Ang ibig sabihin? Kasi bibigyan natin ng structural analysis ang book na ito para maging interesado po tayong basahin. Alam niyo sa Bible school, pinapasukan namin, ganito po inaaral namin book by book. So, structural analysis para madaling maintindihan ano po, at makilala ang Panginoon. Ayaw. Okay. Ang topic natin today is habang inaapi, lalong dumadami. Sabihin mo nga, habang inaapi, lalong dumadami. Okay. Ayaw pa rin. Ano ba dito? May on and off? Ayun. Hindi pa naka-off pala eh. Yan. Ayun. So dito, no, yung Exodus has two major division. Hinati sa dalawa. So Exodus chapter 1 hanggang 18, dito po naglalaman na ang Diyos ay nagliligtas. Ano po? God, niligtas niya po ang Israel dahil naalipin sila doon sa Egypt. Ano po? Magmula noong si Abraham, danganak na po, no, ang anak niya dalawa, di ba? Si Isaac and Ismael. Si Isaac po nagkaroon ng anak. Sino yon? Si Esau at saka si Jacob. Si Jacob yung mas bunso. Si Jacob po yung pinili ni Lord, yung bunso. Sino dito bunso? Minsan pinipili ni Lord yung mga bunso no, para magpastor. So, pinili si Jacob. No po, at si Jacob, nagkaroon po siya ng mga anak. Ilan ang anak ni Jacob? Ilan? Meron siyang? Narinig ako Ilan? 12 ang anak niya. May kanta, di ba? Mali yung kanta Nung natutunan ko sa elementary, Father Abraham, 7 children. Hindi naman 7 children. Hindi naman 7 ang anak ni Father Abraham. No, si Abraham, dalawa yung anak niya. Pero ang pangako, si Isaac. At si Isaac, mayroong kambal. Ano po? Si Jacob at saka si Esau. Si Jacob ay mayroong 2 anak. Ilan ang nanay ng mga anak ni Jacob? 2 ba? Ilan? 3. Sige pa, higher. Ilan? 4. 4 ang kanyang asawa, di ba? Kaya kung titingnan natin yung buhay ni Jacob, masaya kaya? Ang pangalan pa lang niya, ibig sabihin ng Jacob is mandarambong, supplanter, deceiver. At ang buhay niya hindi maganda. But he is a chosen person. Pinili siya ni Lord. Pero yung buhay niya, kung susumahin mo, napakahirap nun, dinaanan ni Jacob. Naging alipin siya ng biyanan niya for 20 years sa sa kanilang lugar sa Haran. At siya po,
dumami yung mga anak, pero pinayaman. Pero naglingkod siya doon para sa asawa niyang dalawa. Ano po. Una kasi gusto lang niya talaga si Rachel. Pero binigay yung Leah dahil panganay, bawal sa kanila, mauna yung mag-asawa yung bunso. So binigay yung si Leah, tapos nagpaligsahan, di ba? Napakahirap na maraming asawa. Tino dito, broken family ka, member ka ng, landong ka doon sa second family or nasa first family, di ba may mga rivalry? Kaya yung po, nagra-rival yung dalawang, kaya dumami asawa ni Jacob, di ba? Yung alipin na si Bilha, tapos si Silpa, ibinigay po doon na maging asawa kasi nagpapaligsahan sa pagdami ng anak. Okay, so ang Exodus ay napunta sila doon dahil nagkaroon ng anak si Jacob na ang pangalan ay Joseph na paborito. Sino dito may paborito? Bawal yung mapaborito. Bakit? Nakakainggitan ng mga kapatid. So, the story of family, di ba? Ito, pwede rin istorya ng buhay natin to. At si Joseph, ginawa ng tatay ng magandang robe. At nakainisan siya, tapos nananaginip palagi. Ang panaginip niya, yayaman siya. Sino dito na nanaginip ng yayaman? Taas kamay. Huwag mong sasabihin yun sa kapatid mo. Baka mapakakaingitan ka. Ambisyoso. Di ba? Minsan ganun may mga taong hindi bukas sa mga isipan na kakaingitan ka pa. Nagsisikap ka di ba? Meron kang pangarap. So, Joseph has a dream. Pero yung pangarap niya na yon nagdala sa kanya sa muntik nang mapatay. Gusto niyang patayin ng mga kapatid. Pero nagkaisa na lang sila, ibenta siya sa mga merchant na mga Ismailita. Dinala siya sa Egypt. At nung nasa Egypt na siya, napagbintang pang rapist, di ba? Pero si Joseph, a man of integrity, kahit na siya po ay tinutokso ng asawa ng kanyang amo, hindi siya bumibigay. Pero mo, naguhubad na sa harapan, di ba? Pero Joseph feared the Lord, kaya po hindi po siya gumawa ng anumang makakapagpa-disgrace sa pangalan ng Diyos. At siya po ay nakulong, pero sa loob ng kulungan, naalala siya ni Lord dahil may pangarap, di ba? Merong destiny. Sabihin mo sa katabi mo yung destiny mo. Hindi pwedeng hadlangan. Amen? Kahit si Satan. Amen? So, Joseph, nasa kulungan. Marami sa atin, hindi nga literal na nakakulong. Nakakulong tayo sa mga problema natin. Diba? God is there with you. Si God nandun kasama ni Joseph sa kulungan. Kaya yung favor, nasa kanya. At merong ipininterpret siya ng mga dream. No? Kaya nga tawag kay Joseph, Joseph the Dreamer. So, ipininterpret niya yung dream nung dalawang tauhan sa palasyo. Nangyari. At yung isa, yung taga-timpla ng alak ng hari, nakalimutan siya sa loob ng 2 taon. So, minsan, may mga pangako si Lord, tumatagal ng tumatagal. Sabi niya, yes, makakalaya na ako, pero hindi pa rin siya nakalaya. Inintay pa 2 taon at nanaginip yung hari, di ba yung panaginip ng hari? Yung 7 baka na matataba, 7 payat na baka, 7 ano ba yung mga wheat, ano po, at 7 mapapayat na mga wheat. So yun ay nangusap si Lord na mangyayari yon sa Egypt. Ano po, na ang Egypt ay magiging superpower nung kanilang panahon na yon sa pamamagitan ni Joseph. Joseph is a Hebrew guy. Ano po, hindi siya Egyptian, pero ginamit siya ng Panginoon doon. At siya ay naging gobernador, di ba? Pinamahala. At sa madaling salita po, yung mga kapatid niya napunta doon dahil bumibili sila ng pagkain. Dahil sa Egypt lang may pagkain. Hindi nga nakilala ng mga kapatid niya si Joseph, di ba? Kasi alam nila, wala na si Joseph. Nakalimutan na nila si Joseph. Si Jacob, na matanda na noon, di ba? Paborito niyong anak, tapos sinabi, patay na. Akala niya, patay na si Joseph. Hindi niya akalain, makikita pa niya si Joseph. At after that, so lahat ay sila'y pumunta na doon sa Egypt. Pero tumagal ng tumagal. Noong unang mga taon, is a glorious day, is a glorious 3 years for the Israelite. Bakit? Prime Minister yung kanilang kapatid. VIP sila doon. Masaya, di ba, ang buhay. Malaya sila, dumami sila ng dumami doon. Pero dumating yung time na namatay yung mga kakilala ni Joseph. Namatay din si Joseph, namatay yung hari, namatay ang mga kapatid niya, ang kanilang generation, namatay ang tatay niya. And
Mamaya, tutuloy natin, okay? Exodus chapter 19 to 40, ito po yung second part, na nakalaya na po sila. No? Alam natin, dito nangyari po lahat-lahat. Napakaganda ng istorya po ito. Pero dito, after they have been set free from the slavery, nando naman sila sa ilang, sa wilderness. Ano po, at binigyan sila ng Diyos ng batas. Ano? Yung batas, hindi dumadating para iligtas ka. Kasi niligtas ni Lord ang mga Egyptian, ay mga Israelita. Ang batas ay ibinigay ni Lord after they have been redeemed from the slavery. Ano po? Kaya tayo, niligtas muna tayo ng Diyos, hindi sa magitan ng pagsunod sa batas. Wala pa yung batas sa panahon nila. Niligtas sila ni Lord dahil sa kanyang katapatan sa mga ninuno. Amen? Dahil sila po ay chosen people at tapat ang Panginoon sa kanila. After 400 years, inilabas ng Panginoon ang mga Israelita sa Egypt at binigyan sila ng batas kasi isinet apart sila ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, set apart ka. Ibinukod ka. Hindi ka katulad ng mundo. Hindi ka katulad ng Egypt. Egypt is the symbol of the world. Egypt is the symbol of slavery. Pinalaya na tayo ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, pinalaya ka na ng Diyos. Amen? Maraming iba, hindi nga nasa herehas, pero nakakulong. Pero ito ang mabuting balita, pinalaya ka na ng Panginoon. Amen? Sa kasalanan, sa mga curses ng kasalanan. At tayo ay may kalayaang sumunod kay Lord. Kaya ibinigay, at binild nila ang tabernakulo sa ilang. Ano po yung tabernacle? Is the symbol of the presence of God. Ito po ay portable, na templo. Na ito po pwede nilang tiklupin, dadali nila wherever they are in the wilderness. Ano po? Andito yung picture. Ayan, picture, mapakalinaw. Wala akong makita yung illustration. Diba? Dito po ay talaga makikita natin, una, sa number 1, prologue, diba? Ang inoppress ang Israel sa Egypt. Pero dumami po sa chapter 1 po yan. Tapos, siyempre, nagpadala si Lord ng Savior, si Moses yun, at iniligtas ang Panginoon, ipinadala si Moses, kita niya, burning bush, diba? At merong mga 10 salot. 10 salot. Sabihin nyo nga, 10 salot. Ipinadala sa Egypt para ipakita ang kapangyarihan ng Panginoon. Amen. At ipinalabas na, sila po ay tumawid sa dagat. Nahati, yung dagat. Napakaganda po niyan. At sila po ay dinala ni Lord sa binigay pong kautusan. Alam natin, 2 beses yon. Bakit? Yung una, binrik, nabasag yon. Bakit? Kasi sumamba sila sa Diyos-Diyosan. Ibinigay ang 10 Commandment doon sa bundok ng Sinai. At nung bumaba dito sa baba, may plano. Binigay din kay Moses ang plano ng tabernacle doon sa bundok. At itinayo po nila yon according to God's design. Pero nag-break po ang Israel ng law dahil gumawa po sila ng guyang ginto, di ba? Sinamba nila yun doon sa ilang. Kasi alam nila, yun ang paraan ng pagsamba. Hindi nila kilala si God. Sa Egypt, ganun ang sinasamba. Mga hayop, di ba? Mga gintong sphinx, may mga ganun. Kaya sila dito, gumawa sila noon. And dito na sa 4, sa kabila. Ayan, nag-build na siya ng tabernakulo at napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang lugar na yon. The tent of meeting, the tabernacle. At kahit si Moses hindi makapasok sa loob po ng tabernakulo na yan. No? Kasi banal ng Diyos na puno ng usok, makapal na usok ang tabernakulo. Dito po natin makikita katapatan ng Panginoon. Kaya nga, from slavery, sila po ay pinalaya ni Lord into glory. Amen. So, natapos na doon. Hindi na po natin, sa susunod naman noon, yung book of Leviticus. Napakaganda ng Leviticus, Okay, so, tuloy natin ang istorya po ng mga Israelita.
So sa kanilang buhay nananagana sila, hindi natin alam kung ilang years na sila nananagana doon. Hindi natin alam kung sinabi dito kung kailan nagpalit ng paraon. No, so si Joseph namatay siya 110 years old. Ano po, namamatay po si Joseph. At doon sa Genesis chapter 46, may sinabi po siya doon, nung siya po'y malapit ng mamatay, ang sabi niya, malapit na ako mamatay, pero ililigtas kayo ng Diyos. Dito. Bakit? Ang pangako ni Lord kay Abraham, sila po'y padadamihin. Dadalhin sila sa Canaan land. Nasa Canaan na sila, nagkaroon tagutom, pumunta sila ng Egypt. So kailangan nilang bumalik doon sa Canaan land kasi yun ang pangako ng Diyos sa kanila. Pero ang pangako na yon inabot po ng 400 taon. Dito po ba may pangako ang Panginoon sa inyo? Matagal ba? Minsan matagal po ang pangako ni Lord, iniinip tayo, pero tuto pa rin ng Diyos yung pangako niya. Amen po ba? Kasi dito sabi, dumating ang panahon na namatay na si Jose at ang lahat ng kanyang kapatid at lumipas na ang kanilang henerasyon. Pero mabilis na dumadami ang lahi nila. Sa sobrang dami nila, nangalat sila sa buong lupain ng Ehipto. Noong una po, saan sila nakatira? Sa isang lugar lang, sa Goshen. Iningatan sila ni Lord doon. Sinet apart sila ng Panginoon. Pero dahil dumadami na po silang dumadami, kasi yung kanilang lolo, si Jacob, may ilan ang anak? 12. Ginaya nila. So, bawat isa, nanganganak lang 12. Parang G12. Di ba? So, bilis dumami, exponential. Di ba? Dumami talaga sila kahit nawala na doon si Joseph. Kahit namatay na yung mga ninuno nila, ang Panginoon pala gumagawa pa rin kahit hindi mo namamalayan. Amen? Yung kinakanta natin kanina, miracle worker. Even when you don't see it, God is working. He's working. Even when you don't feel it, He's working. Amen. Dito po, gumagawa si Lord. Sila po ay hindi nagkamit ng pangako on the day lang ng, halimbawa, hintayin namin ng 400 years, tapos after 400 years, presto, eto na yung aming pangako. Hindi ganun si Lord. Every day, hindi mo nakikita. Nagtatrabaho siya. He's working out to fulfill His promise. Ano po, kaya kung may nakikita kang sa pamilya mo, yung pangarap mo, parang wala pa, huwag kang mag-alala. Si Lord kumikilos doon. Kumikilos siya. Amen? Kahit pangit ang nangyayari. Amen? So, yan ang una. Napaka-uncertain, di ba? Bakit po namatay? Mamamatay ang mga tao. Mamamatay ang mga nauna. Ang favor ng mga tao doon sa naunang generation, hindi ganun sa mga susunod na generation. Meron dumating na isang hari, a new king come to power. Sabi dito, ngayon, nagkaroon ng bagong hari sa Ehipto na walang alam tungkol kay Jose. Totoo nga kayang walang alam tungkol kay Jose? Balitang-balita yan sa buong mundo. Dahil kay Jose, naligtas ang buong Egypt at ang buong mundo. Dahil po sa kanyang pamamahala na may pagkain sa Egypt sa panahon ng tagutom. So, hindi ito nagkaroon na hindi na talaga kilala. Parang dito sinasabi, walang pakialam yung hari na to. It is a very cruel king, Pero si Parao po to, na walang pakialam kay Jose at sa mga Israelita. Sabi niya, sa kanyang mga mamamayan, tingnan ninyo, masyado ng madami ang mga Israelita at nanganganib tayo dahil baka magkaroon ng digmaan at kumampi sila sa mga kaaway natin at lumaban sa atin para makaalis sa ating bansa. Kaya maghanap tayo ng paraan para hindi na sila dumami pa. So dito po yung hari na yan, very insecure. Hindi siya grateful kay Jose. Wala na si Jose. Di ba minsan may mga ganun tayo, natatakot tayo, mga magulang namin wala na. Sila yung mga kilala, sila yung mga pinapakinggan. Pero dito, ganun din na nangyari. There is a king na hindi kinilala si Joseph. Hindi kinilala ang kanyang ginawa. At sa halip, naging insecure sa mga Israelita.
Amen? Meron ba kayong mga ganon? May mga insecure sa inyo? Diba? So, buhay natin, minsan, maganda, walang problema, pero dumarating yung mga aberya sa buhay. Pero hindi ibig sabihin nito ay ang Diyos ay tumigil na. Amen? Sabi dito, sila daw ay naghanap ng mga strategy. Ano ba ang kailangan natin? Population control. Diba? Ano ba una nila? Sinabi, population control. Diba sa atin ngayon meron one-child policy, two-child policy. Dito ang ginawa po nila dito, kill the son policy. Patayin pagka yung lalaki, papanganak, di ba? Kaya naglagay sila ng mahigpit na tao na namamahala sa Israelita para pahirapan sila at pagtrabahuin ng mabigat. Ipinagawa sa mga Israelita ang mga lungsod ng Pitom, Rameses, para magkaroon dito ng mga bodega ang paraon. Pero habang patuloy silang pinahihirapan, lalo naman silang dumadami at nangangalat sa Ehipto. Kaya lalong natakot ang mga taga-Ehipto sa kanila dahil dito lalo pa nilang pinagmalupitan ang mga Israelita. Wala silang awa sa mga ito. Pinahirapan nilang mga Israelita sa paggawa ng mga tisa at pangsimento nito at pinagtrabaho ng matindi sa bukid. So, dito po, ang Panginoon ay kumikilos pa rin. Pero mo, oppress na nga. Dumadami pa. Pagod na yung mga kalalakihan sa trabaho sa bukid. Pagdating sa bahay, nakakagawa pa ng baby. Supernatural, di ba? Binibigyan sila ni Lord ng supernatural ability, strength. Amen? Kahit na po sila ay inaapi na, pinahirapan, di ba? Ganon, minsan tayo, ino-oppress tayo ng dyablo. Pero hindi po natatapos ang Panginoon, amen, sa ating buhay. Lalo kanyang pinapalakas, amen, sa mga pagsubok. Nag-sharing nga kami ng kapatid ko, di ba? Yung mga pagsubok na yan, lalo tayong pinapalapit sa Diyos. Kasi pag walang pagsubok, kampante ka lang, di ba? Marami kang pera, hindi ka nananalangin. Yung pagpunta mo sa church, pupunta lang ako pag gusto ko. Ba? May free will ako. Hindi ganun. Ano po, tayo po, habang tayo dapat ino-oppress tayo, tayo po ay lalo lumalapit sa Panginoon. Amen po ba? Kasi yung Diyos natin, Diyos siya kahit nasa panahon ng kasaganaan, kahit sa panahon ng kagigipitan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. So dito po, kahit po sila ino-oppress, dumadami po sila ng dumadami. Ano nga ang pangako kay Israel? Sabi dito, Genesis chapter 5:15, pagkatapos dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, masdan mo ang mga bituin sa langit. Bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din kadami ang lahi mo. Kanino sinabi po ito? Kay Abraham. Ano po? Sa Genesis. So, ang Diyos po ba ginagawa kahit na alipin po sila doon sa Egypt? Gumagawa po ba ang Diyos? Araw-araw, daily, ano po, ang pagtatrabaho ng Panginoon, hindi po isang iglap lang. Kaya po yung mga pangarap ninyong umunlad ang buhay ninyo, ngayon, nagtatrabaho na po ang Diyos. Yung mga pangako ng Panginoon na sinabi sa inyo, hindi mo lang namamalayan. Para pang, mahal pa kaya ako ni Lord? Parang mga gano'n, no? Pero hindi mo alam, nagtatrabaho ang Panginoon doon. Silently, He is working na para matupad ang pangako ng Panginoon sa iyo. Hindi lang sa iyo, kundi sa iyong lahi. Amen. Tapos ngayon, nung dumadami pa rin. Ano po, sa verse 15, sabi dito, pagkatapos, basahin nga po natin lahat sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Pagkatapos, sinabi ng hari ng Ehipto sa mga Hebreong komadrona na sina Sipra at Pua, kung magpaanak kayo ng mga babaeng Hebreo, patayin ninyo kung lalaki ang anak. Pero kung babae, huwag niyong patayin. Pero dahil may takot sa Diyos sa mga komadrona, hindi nila sinunod ang inuutos ng hari. Sa halip, hinayaan nilang mabuhay ang mga sanggol na lalaki. Kaya ipinatawag ng hari ng Ehipto ang mga komadrona at tinanong, bakit ninyo ito ginawa?
Bakit hinayaan ninyong mabuhay ang mga sanggol na lalaki? Sumagot sila, ang mga babaeng Hebreo ay di tulad ng mga babaeng Hipsyo. Madili silang manganak at bago pa po kami dumating, nakapanganak na sila. Ano po? So dito po makikita natin, hindi nakuha sa pagpapahirap. Population control failed. Population control. Strategy number 2, kill the sons. Ano po? Pinapapatay po yung mga lalaking anak. Bakit po? Kasi baka pagka dumami mga lalaki, magkampi-kampi, kumampi pa sa kaaway, matatalo sila. Di ba? Parang ngayon, si Trump, kinukuha ang Greenland kasi strategic. Inaaway niya. Aaway niya ang Europe. Di ba mga kapatid, manalangin tayo, baka magkaroon ng World War III, di ba? Malapit na dumating si Lord. Hindi natin alam yung mga, pero ang glorious inheritance natin, yung rapture, di ba? Kukunin tayo ni Lord bago dumating ang mga gera na to. Amen. So dito po, ang mga komadrona, Hebrew eh. So pag Hebrew, ibig sabihin mga Israelita, that is another term para sa kanila, ano po. Sila may takot sa Diyos. Kasi alam nila, bawal pumatay. Amen? Dahil ang Panginoon sabi niya, dumami. Gusto niya magpadami. So pagkapapatayin mo, kakasala ka sa Lord. Kaya nga bawal din yung magpapakamatay ka. Ang sabi ni Lord, mahalaga ang buhay. Sa Kanya nanggaling ang buhay. So dito po, hindi nila yung ginawa. Sa ating buhay ngayon, sino ba susundin natin? Tao ba o ang Diyos? Diba? Minsan meron tayong mga ganong mga situation sa ating buhay. Sino susundin ko? Tao ba o ang Diyos? Boss ko ba na politician o ang Diyos? Lalo na pag pinapagawa nila, ilabag sa kautusan ng Panginoon. Pero dito, hindi natakot itong mga komadrona. Mas takot sila sa Diyos kaysa sa paraon. Kaya ang sinabi na, nagsinungaling ba sila dito? Nagsinungaling ba? Pwede. Pwedeng hindi. Pwedeng talagang mabilis manganak. Kasi may favor nga ang mga Israelita eh. Baka mamaya, nairili lang ng konti, nanganak na. Hindi natin alam kung ano. Pero, totoong may takot sila sa Diyos. At ang Panginoon, tinignan yung heart nila. Diba? Ililigtas pa rin ng Panginoon ang mga Israelita, ang mga susunod na generation. Amen. Ang mga anak nila. At dahil doon, binigyan sila ng gantimpala. Kaya pinagpala ng Diyos ang mga komadrona at dumami pa ng dumami ang mga Israelita. At dahil sa iginagalang ng mga komadrona ang Diyos, binigyan sila ng Diyos ang sarili nilang pamilya. Amen. So itong mga komadrona, hindi natin alam, dalawa lang eh. Sa dami ng mga Israelita doon, dalawa lang komadrona. Hindi siguro. Siguro sila yung mga leader. Meron silang mga tao under them. Sila yung chief midwife, di ba? So, ang Panginoon, pinless sila. Sabihin mo sa katabi mo, may pagpapala pag sumunod ka sa Diyos. Pag yun ay kalooban ng Panginoon, hindi ka mapapahamak. Instead, pagpapalaing ka lalo ng Panginoon. Amen ba? Palakpakan niya po natin ang Diyos natin. Amen. So dito po, makikita po natin na dumadami po sila ng dumadami. God is still in control. Kahit na si Parao, kahit anong strategy ng mga tao, na sirain ang plano ng Panginoon at ang kanyang pangako, hindi nila pwedeng gawin. Because God is still in His throne. He is in control. Sa buhay mo, kontrolado yan ng Diyos. Amen ba? May takdang panahon ang Panginoon. Amen. Kaya nga hindi tayo dapat nababalisa. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mababalisa. Huwag kang maaaburido. Ang Diyos hindi nag-ooperate sa pagiging galit mo, sa pag-aaburido mo. Kailan pa kaya mababago tong asawa ko na to? Gagalit ka. Kailan kaya mababago yung mga anak ko? Gagalit ka. Lalong tumatagal. Bakit ang gusto ni Lord? Magtiwala ka sa Kanya. Amen po ba? He will operate in love. He will operate in forgiveness. He will operate in patience. Ano po? Pero pagka ikaw nagmamadali, lalo tatagal yan. Tapos ginagawa mo yung pamamaraan mo. Gusto natin? Mabilis, matagal. Pabilisin mo, gawin mo yung way
ni God. Amen po ba? Kasi pagka ikaw, lumalakad ka sa gusto ng Panginoon, nagkakaroon ng booster yun. Para kang rocket, di ba, na may booster. At ito'y mabilis na gagawin ng Panginoon. Lalo na ngayon, end times na po. Nasa last days na po tayo. Amen po ba? So God cannot be hindered. He is unstoppable. Amen? Di ba kanina? Kinakanta natin. Ano yan? Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. Ano po? That is who you are. Amen. Siya po ang ating Diyos na yon na pinaglilingkuran natin. Amen. Amen po ba? Pagtapos noon, hindi pa sila na kontento eh. Sabi, ihagis na lang sa ilog Nilo ang lahat ng mga bata. Kasi nga, nakita nila, failed yung strategy number 2. Strategy number 3, itapon sa ilog Nilo. Lahat na ng mga Egyptian, pag may nakita kayo na panganak na lalaki, tapon nyo sa ilog Nilo. Ano ba yung ilog Nilo? Ito yung simbolo ng kanilang Diyos-Diyosan ng buhay. Kaya talagang ang kanilang gawain doon, nag-o-offer talaga sila ng mga anak nila doon sa ilog Nilo. Bilo mo, the giver of life, the Nile River, is the one who is taking life. Ano po, ganun ang mundo eh. Ano po, sabi ng mundo, maganda ang buhay dito. Masaya dito sa mundo, pero ang kukunin nila ang buhay mo. Amen. The enemy came to kill, to steal, and to destroy. Amen. So, kaya nga, sino ba ang pakay doon ni Satan na patayin? Di ba sino? Si Moses. Because Moses will be the one to deliver his people from slavery. Amen. At paano naman kinalaman nito sa atin? Sa buhay natin. Di ba? Minsan tayo, kasi tayo, piniling bansa eh. We are the royal priesthood. You are a holy nation. Ano? Kasi pagbabasahin mo po yung Bible, tingnan mo ang Bible, ang Old Testament, in the context of the New Testament. Yung ginawa ni Jesus Christ. Mga pari lang pala yung gagawa nito eh. Sino ka ba ngayon? You are the priest. You are a royal priesthood. Diba? Yung mga ano lang palang gumagawa nito eh. At ano pa ba yun? Napakaraming bawal doon. Pag babasahin mo Old Testament, daming bawal. Maraming pinatay si God doon. Ano po? Dahil pinapakita niya ang kanyang kaluwalhatian. Pero pag binasa mo yan in the light of the New Testament, that Jesus Christ has redeemed you. Binayaran na ni Lord ang lahat ng ating mga kasalanan. Sa Exodus, makikita natin doon, pinatay ni Lord lahat ng panganay sa Egypt. At lahat ng mga Israelita, ibinilang sila lahat panganay. Kaya tayo lahat panganay tayo sa kaharian ng langit. Naalala ko yan, turo sa amin ni Bishop Art. Kaya tawag namin sa mga kapatiran namin doon, ate kuya. Kasi palay panganay kami, ate kuya, di ba? Kahit bata pa siya, kuya siya. Kasi we are all the firstborn and we are redeemed by the blood of the Lamb. Sino yung Lamb? Si Jesus Christ. Amen. So napakagandang pag-aralan nito, no? Kasi God is a very, sovereign God. Magmula, simula hanggang wakas, tapos na. Ano po, sa kanyang mind. Pag binabasa mo yung Biblia, mamamangha ka sa kanya. Grabe, libu-libong taon. Tapos, plantsado ang plano ng Panginoon hanggang ngayon. Pati sa buhay po natin. Amen po ba? So, ang devil is trying to abort your destiny. Ina-abort niya. Gusto niyang hadlangan, pero hindi pwedeng hadlangan. Ano po, ang mga Israelita is destined to enter the promised land. The Israelite people is destined to be delivered, to be set free, makalaya sa pagkabihag sa Egypt. Tayo po, ikaw at ako ay nakadestined para lumaya. Amen. At makarating sa promised land. And katulad ni Moses, ikaw po ay pinili ni Lord para iligtas mo ang buong pamilya mo. Sino gagamitin ni Lord? Tayo yun. Kaya nga pilit niyang pinababagsak ka. Pilit niyang dinidiscourage ka. Pilit ka niyang binabalik sa dati. Diba? Nag-attend ka na ng encounter. Sa encounter. Sino ba dito nag-encounter? Parang ano yun eh, parang yung dagat na tinawid mo.
Ano po, nakita mo na si Jesus, nakita mo ang freedom. No, di ba sa encounter kasi freedom, fire, aapuyan ka, di ba sa ilang nandoon po apoy ng banal na spirito sa kanila, kasama nila, at bibigyan ka ng focus. Tatlong F yun. Freedom, fire, and focus. Kaya lang si Satan, kahit na nakatawid na sila sa wilderness, tinutugis pa rin, di ba, ang mga Egyptian. Tutugisin ka pa rin ni Paraon. Babalik ka niya sa dati. Huwag kang papayag. Kasama natin ng Diyos. Amen po ba? Palakpakan po natin ng Lord. Kaya huwag mo sabihin, ay nakalaya na ako. Pag lumaya ka sa mundong ito, paglabas mo sa encounter, sasalabuhin ka ng mga demonyo. Amen? Pababalikin ka niya sa dati. Andun sa ilang, maraming namatay sa pagrereklamo nila. Akala ko ba, kasama natin Lord, Moses, di ba? Ganun ang istorya dyan eh. So wag po kayong absent, hanggang June po yan. Matutunghayan natin. At ang Panginoon, binless ka na, kaya hindi pwedeng sumpain ang mga pinagpala ng Diyos. Sabihin mo nga, ako ay pinagpala ng Diyos. Hindi ako pwedeng sumpain. Amen? At kailangan din tayong makita natin dito, kailangan maging katulad ka ng midwife na yan. Alam mo ang kalooban ng Panginoon. And continue to look upon the Lord. Huwag kang titingin sa sitwasyon, di ba? Alam niyo mga Israelita, totoo nga sila ay alam nila yung pinanggalingan nila eh. Kasi nung namatay na si Joseph, inilagay lang nila sa kabaong. Sabi kasi ni Joseph, dalhin niyo yung bangkay ko pag umalis na kayo. Binuo mo yun, nakalagay po sa kabaong, inimbalsa mo. Di ba yung mga Egyptian, ginagawa nilang mami. Po, pero nung lumbas talaga sila, dala-dala nila ang bangkay ni Joseph. Kasi ayaw niyang maiwanan sa land of slavery. Kailangan pumasok din siya sa lupang pangako. Amen? So kahit na 400 years ang tumagal, pero nangyari po yun. No, kaya tumatagal po ang pangako ng Panginoon sa inyo, tuto pa rin po yun ng Diyos. Amen po ba? Huwag tayong mag-alinlangan. Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang mag-alinlangan. Huwag kang matatakot. Amen. Dahil po, ang Diyos natin, kaya niya pinapakita to eh. Kaya kanya kailangan mo basahin ng Exodus para makita mo na ganyan ang gagawin niya sa'yo. Tuto pa rin niya lahat ang mga sinabi niya sa'yo. Amen po ba? So God is so gracious, He is faithful, He is true. Huwag kang popokus sa sirkumstansya mo, pumokus ka lang sa Diyos at sa iyong mga pangako, at sa mga pangako niya sa iyo. At ang Panginoon, kasama natin siya. Amen po ba? Sabihin mo sa katabi mo, nasa iyo si Jesus. Hindi lang siya nananahan sa tabernakulong ginawa ng kamay. Saan siya nananahan sa iyo? We are the temple of the Holy Spirit. So ano yung matututunan natin dyan? Nobody can stop the plan of God. Pag sinabi niyang pagpapalain ka niya. Pangalawa, God uses ordinary means to fulfill His extraordinary purposes. Dito wala pa tayong makikitang himala ng mga katulad ng mga salot, di ba? Yung mga pinakita ni Moses na umulan ng yelo, yung tubig Nilo, naging dugo, di ba? Wala pa dyan wala pa po dito. Pero ano lang ginamit niya? Mga ordinary people, yung midwife. Ordinary people, para iligtas ang bayan. So, tayo po, mga ordinary people, we are to be used by God. Gagamitin ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ni Lord. Huwag mo sabihin, I'm not good enough. Marami kong kahinaan. Yung midwife ba na yun, perfect ba sila? Hindi sila perfect. Pero ginamit po sila ng Diyos. Amen? Yung mga extraordinary purposes ng Diyos sa buhay natin magaganap. Habang tinuturuan mo yung anak mo, ipine-prepare ng Diyos yung mga anak natin. Naalala ko yung sinabi ni Maylene kahapon, yung kapitbahay daw nila doon, dati pasaway, ngayon pastor na. Di ba? Hindi mo alam yun. Magiging ganun pala siya. Tayo yung mga anak natin, dalhin mo sila dito sa church. Sa mga simpleng bagay lang na yun, gumagawa ang Panginoon. I-share mo lang yung ginawa ng Diyos sa'yo.
Yung history mo, may mga kanya-kanya tayong history, di ba? Huwag nating hayaan na hindi alam ng anak natin yun. Na kami no, naghirap kami, mga anak. Akala lang kasi nila ngayon, mayaman na kami. Kaya sila walang pagsisikap, di ba? Naghirap sila. Ang mga Israelita naghirap bago sila nakatawid, di ba, sa kalayaan nila. Si Jacob, sobrang hirap. Bakit? Bilang mo, dala-dala niya lahat ang pasanin na yon, namatay na yung mga asawa niya. Tapos uugod-ugod siya, nawala pa yung anak niya. Tapos nadanasan pa niya yung tagutom. 3 tagutom yung nadanasan ni Jacob sa kanyang panahon. No? Bago makamit ang pangako. At kung merong mga tagumpay, di ba sabi, ayan, sumasukses na sila, sabi ni Satan. Sumasukses na. Magpadala ng mga reinforcement ng mga demonyo. No? Operation aborting the destiny of Acts Church. Papadala yan ng mga weakest link, gagamitin yung mga weakest link para i-abort ang destiny. Pero kasama natin ang Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang ating Diyos. Amen. Kaya kasali ka sa kwento ng Exodus. Amen. Number 3, if God is for us, who can be against us? Ito yung mga lesson. Isulat nyo to. Ito yung mga lesson na natatagpuan natin. At ang Panginoon, nagpapatuloy ang history. Ang history mo hindi matatapos. Kaya gawin mo ngayon yung pinapagawa ng Panginoon dahil itutuloy niya yan sa mga susunod na henerasyon natin hanggang bumalik siya. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon Diyos. Hallelujah. God will use you. Yun ang sinasabi ni Lord sa akin nung devotion ko doon sa John. Sabi niya, malapit ng dumilim, namamaalam na ang liwanag. Pag dumilim, wala na makakagawa. Gawin na natin ang pinapagawa ng nagsugo sa akin. Sabi ni Jesus, gawin na natin yung pinapagawa na nagsugo sa akin. Tapos pinapunta niya yung bulag sa Siloe. Nakalagay doon, Siloe, sinugo. Sinusugo niya tayo. Sabi ko, ano ba ibig sabihin nito? Kasi kumuha si Jesus ng putik Dinuraan niya. Lord, gano'n ba ang pagpapagaling ng mga bulag? Duduraan mo yung putik? Hindi No? Ibig sabihin, tayo yung mga putik na yon. Dinuraan ni Lord, galing sa bibig niya, ang mga salita, di ba, na nagpalaya sa atin. Kasi may narinig ako, parang hindi ata gano'n ang interpretation na, Panginoon, ano ba ibig sabihin nito? Sabi niya, kayo yun at ang aking mga salita. Di ba pag tinetesting ang DNA, isang kumukuha ng cells sa loob ng bibig, di ba? Mga cells. Ang DNA ni Jesus nasaan? Nasa iyo, nasa akin. Kaya ang sabi niya, gawin na natin yung pinapagawa ng Ama na nagsugo sa akin. Sabi ni Jesus, kasi dumidilim na, namamaalam na ang liwanag. Malapit na siyang dumating. Amen po ba? Tayo po lahat ay tumayo. Yes, so God, thank you, Jesus. We bless your holy name, Father God. We bless you, Lord Jesus. You are. Yes, oh God. The darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. That is who you are. Yes, Lord, hallelujah. O Panginoon Diyos, namin mga pangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa mensahe ng Book of Exodus. Thank you, Lord, for we are the chosen people, like the people of Israel. Napakadami mong pangako, Panginoon, sa amin, Lord. Panginoon, Ikaw naglabas, Panginoon, sa amin from the slavery of sin and death, O God. Sa kamatayan mo sa krus, Panginoon, binayaran mo lahat ng aming mga kasalanan. Pinalaya mo kami sa bihag ng kamatayan, Panginoon. And we are alive, O God, in you. We live because you are with us, O God. Panginoon,
Paglabas namin sa Egypt, ang mga Israelita, hindi na si Parao ang kalaban. Nung nasa wilderness sila, ang kalaban nila, sarili na nila, Lord. Sarili nila, Panginoon. Yung kanilang mga old mindset. Tulungan mo kami, Lord. Ihanda mo kami, Panginoon, na mapagtagumpayan namin, Lord, ang dating pagkatao. Nandito ang salita mo, Lord, that will renew our mind, O God. Tulungan mo kaming ma-inlove sa mga salita mo. Tulungan mo kaming basahin ang Biblia araw at gabi pag bulay-bulayan, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. At kung tuguisin man kami, Panginoon, ng mga kalaban, kasama ka namin. You are going to make a way for us, a way in the desert, O God. A way in the wilderness, Lord. Hallelujah. Hahatiin mo yung dagat, Panginoon, para sa iyong mga anak. Hallelujah. Ano ba yung mga dagat na yan na sa ating harapan? Ito sinasabi ng Panginoon, hahatiin niya ang dagat. Gagawa siya ng mga supernatural sa buhay mo. Hallelujah. Thank you, Jesus. At ikaw ba yun? Ikaw ba ay katulad ng mga midwife na yan? Meron bang pinapagawa sa iyong hindi tama? Tumindig ka sa pangako ng Panginoon. At ikaw ba ay tinawag ni Lord para dali ng mabuting balita, magligtas ng pamilya mo, iligtas ang asawa mo, iligtas ang mga anak mo, iligtas ang buong sambahayan mo. Pero ina-abort ni Satanas, binibigyan kanya ng mga problema. Humawak ka sa pangako ng Panginoon. Sundin mo ang kanyang kalooban. Gawin mo yung mga instruction niya sa'yo. Dahil gagamitin ka niya. Kung paano niya ginamit si Joseph, gagamitin ka niya. Hallelujah. Thank you, Jesus. Pwede po ba natin taas sa mga kamay natin sa Panginoon? Let us surrender our lives to the Lord. Hallelujah. At manalangin tayo. Sabihin natin, Panginoon, hindi ko po alam ang layunin mo sa mga paghihirap na dinadaanan ko. Pero isa lang ang pinaniniwalaan ko. Ikaw ay kasama ko at gumagawa ka ng mga himala araw-araw. Tulungan mo ko na magtiwala sa'yo. Itinatakwil ko ang espiritu ng galit, espiritu ng sama ng loob, espiritu ng pagkainip, espiritu ng compromise sa mundo. In the name of Jesus. Espiritu ng doubt, unbelief, I renounce in the name of Jesus. Patawarin niyo ako, Lord. Nakita ko ngayon na ikaw ang Diyos ng Israel na tapat sa iyong mga pangako. Hindi ka nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Salamat po, Lord. Dinadala ko sa iyo ang lahat ng aking mga pasanin. Sabihin natin kay Lord lahat ng mga kabigatan natin. Family problem ba yan? Financial problem ba yan? Sabihin natin sa Lord. Health problem ba yan? Ibigay mo yan sa Panginoon. Ito ba'y may kinalaman sa iyong ministry? Ibigay mo kay Lord. Mga struggle. Financial ba yan? Si Lord, ang Diyos na nagkakaloob na ating pangailangan, hindi yung trabaho mo ang source. Siya ang source ng lahat ng pangailangan mo. Paniwalaan mo lang siya. Minsan, nagbabasa ka ng Bible, pumupunta ka sa church, pero hindi ka naman naniniwala sa Kanya na kaya niyang isupply ang pangangailangan mo. Maniwala ka, kaya ni Lord, iahong ka sa kahirapan. Amen po ba? Amen. Thank you, Jesus. Lord, narito kami, Panginoon, lahat ng mga kabigatan namin, binibigay namin sa iyo lahat, Panginoon. Binibigay namin sa iyo mga sakit, karamdaman, sa iyo mga latay, kami nagsigaling, Lord. Lord, ang aming mga kahirapan, Panginoon, binibigay namin sa iyo lahat. Ikaw ang Diyos na nagsusupply ng aming mga pangailangan. Buot sa kayamanan mong hindi nauubos, O God. Ipagkakaloob mo ang aming mga pangailangan. Patawarin mo kami, Lord. Naging reklamador kami, Panginoon, katulad ng mga Israelita. Tanggalin niyo po ang pagrereklamo sa aming mga bibig, Panginoon. Palitan mo, Lord God, ito, Panginoon. Hallelujah, na mga pagpupuri at pagpapasalamat, pagtitiwala, Panginoon. Hallelujah, salamat po sa iyo. At tulungan mo kami sundin ang kalooban mo sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Sa iyo po ang kapurihan, sa iyo po ang kaluwalhatian. Sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Thank you, Lord.
Po, makakaupo na po tayo at dadako po tayo sa ating